Mga kaibigan, itigil nyo na ang pagsukat sa inyong edad sa bilang ng kandila sa inyong birthday cake. Dahil ipapakita ko sa inyo na ang tunay na sukat ng inyong edad ay walang kinalaman sa taon ng inyong kapanganakan. Ako si Dr. Danilo Reyes, at sa aking 32 taong pagsasagawa ng medisina, nakaharap ko na ang mga pasyente na 75 anyos pa lamang at unti-unti nang humihina. At nakaharap ko rin ang mga pasyente na 29 anyos na ngunit kaya pang lampasan ang mga kalahati ng kanilang edad. Ang pagkakaiba ay hindi kailanman swerte, hindi rin genetics. Ito ay isang tiyak na hanay ng kakayahan na kinukumpirma na ng agham bilang pinakamakapangyarihang tagahula ng mahabang buhay, kalayaan, at tinatawag ng mga mananaliksik na functional vitality. Ang kakayahang tunay na mabuhay ang inyong buhay, hindi lamang umiral dito. Ngayon, isang makabuluhang pag-aaral na inilathala ng Journal of the American Medical Association ay sumunod sa mahigit 43,000 matatanda na 75 anyos pataas sa loob ng 2 taon. Ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Ang mga individual na nagpanatili ng 8 tiyak na pisikal at kognitibong kakayahan hanggang sa kanilang 70s at 80s ay 67%, mas mababa ang posibilidad na mapunta sa nursing facility. 72% mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng demensya at nabuhay ng average na 11 taon pa sa buong kalayaan kaysa sa mga nawala ng mga kakayahang ito. 11 taon. Isipin nyo kung ano ang ibig sabihin ng 11 taon. Paglaki ng mga apo, mga anibersaryo, mga umaga na may kape at sikat ng araw, at ang dignidad ng paggawa ng mga bagay para sa sarili. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon, ang numero 2 sa listahan ngayon ay magugulat sa inyo. Ito ay isang bagay na halos bawat doktor ay hindi napapansin, isang bagay na walang kumpanya ng gamot ang makakapagkita, at isa ito sa pinakamalaking tagahula kung ang inyong utak ay mananatiling matalas sa 85. Kaya, manatili kayo sa akin dahil ayaw niyong makaligtaan iyon. Ngunit bago tayo tumungo sa listahang ito, gusto kong tanungin kayo ng direkta. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung ilang taon na kayo ngayon. At ano ang isang pisikal na aktibidad na ginagawa niyo pa rin na nagpaparamdam sa inyo na tunay na buhay? Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito, bawat isa. Mahalaga sa akin ang inyong mga kwento. At mahalaga rin ito sa libu-libong tao sa komunidad na ito na kailangang marinig na posible palang maging masigla sa 70, sa 75, sa 80, at higit pa. Binibilang natin pababa ngayon mula numero 8 hanggang numero 1. Mula sa kahanga-hanga hanggang sa pambihira, kung kaya nyo pa rin gawin ang lahat ng 8 ito, hindi lang kayo malusog. Kayo ay, sa pinakamakatotohanang siyentipikong kahulugan ng salita, isang bihirang hiyas. Magsimula tayo. Numero 8. Kaya nyo bang tumayo mula sa sahig ng hindi gumagamit ng mga kamay? Alam ko kung ano ang iniisip nyo. Mukhang simple iyon. Ngunit gusto kong maintindihan nyo ito. Ang isang galaw na ito ay napakahula sa mortalidad, kaya ang mga mananaliksik sa Sao Paulo, Brazil, ay nag-publish ng pag-aaral sa European Journal of Preventive Cardiology na sumunod sa 2002 matatanda sa loob ng iksi na taon. Natuklasan nila na ang mga nangangailangan ng parehong mga kamay at tuhod upang tumayo mula sa sahig ay 5 hanggang 6 na ulit na mas malamang namamatay sa panahon ng pag-aaral kaysa sa mga nakakatayo ng may kaunting suporta. 5 hanggang 6 na ulit. Hindi iyon maliit na natuklasan. Ito ay lindol level na agham. Narito kung bakit ito partikular na mahalaga para sa mga katawan na nag-eedad. Pagkatapos ng edad na 70, ang katawan ay nagsisimulang mawalan ng tinatawag na fast-twitch muscle fibers sa mas mabilis na bilis. Pinag-uusapan natin ang pagkawala ng hanggang 35% ng inyong explosive muscle strength bawat dekada pagkatapos ng 65. Ito ang mga fibers na sumasalo sa inyo kapag nadapa, na nag-aangat sa inyo kapag nahulog, na pumipigil sa inyo na maging false statistic. At ang pagkahulog, dapat kong sabihin ng malinaw, ay ang numero 1 sanhi ng injury-related death sa mga matatanda na mahigit 65 anyos sa Pilipinas. Sinusubok ng galaw na ito ang lakas ng binte, katatagan ng core, hip mobility, at neurological coordination ng sabay-sabay. May pasyente ako, si Margarita, 74 anyos, mula sa Baguio. Dumating siya sa akin pagkatapos ng kanyang pangalawang pagkahulog sa 1 taon. Hindi niya magawang tumayo mula sa sahig nang hindi humahawak ng upuan. Sa loob ng 8 buwan ng targeted floor-to-stand training, kasama ang pang-araw-araw na paglalakad at resistance band exercises, nakatayo na siya ng maayos,
hindi na nahulog, at sinabi niya sa akin at hindi ko ito malilimutan. Dr. Reyes, parang nabalik ko ang aking kumpiyansa. Ang kumpiyansang iyon ay hindi vanity. Ang kumpiyansang iyon ay kaligtasan. Kung gusto niyong mapanatili ang kakayahang ito, magsanay ng pag-upo ng cross-legged sa sahig 2 beses sa isang linggo at tumayo ng walang tulong. Ipares ito sa leg press movements at ang pananaliksik sa bitamina D3 mula sa mga pag-aaral ay nagpapakita na ang kakulangan sa D3 ay lubhang pinabilis ang pagkawala ng muscle fiber sa mga matatanda na mahigit 65 anyos. Ang mga sanggunian sa agham para sa lahat ng ibinabahagi ko ngayon ay nasa description sa ibaba. Numero 7. Kaya nyo bang balansehin ang isang binti ng hindi bababa sa 10 segundo na may bukas na mga mata? Mukhang party trick ito. Hindi. Inilathala ng British Medical Journal ang isang pag-aaral noong 2022 na kinabibilangan ng mahigit 1,700 matatanda sa pagitan ng 50 at 75 anyos at natuklasan nila na ang mga hindi makahawak ng 10 segundong one-leg stand ay may 84% mas mataas na panganib na mamatay mula sa anumang sanhi sa susunod na dekada. 84%. Dapat kayong tumigil sa ganitong numero. Ano ang nangyayari sa inyong katawan sa isang one-leg balance? Ang inyong cerebellum, ang bahagi ng utak na responsable sa pag-coordinate ng galaw at spatial awareness, ay nagpapaputok sa mabilis at masalimuot na mga pattern. Ang vestibular system ng inyong panloob na tainga ay nakikipag-usap sa inyong mga mata, joints, at spinal cord ng sabay-sabay. Pagkatapos ng edad na 70, ang buong sistemang ito ay nagsisimulang lumala, maliban kung aktibong sinasanay. Isipin ito bilang isang network ng telepono. Kung hindi regular na ginagamit ang mga linya, nagsisimula itong masira at mawala ng koneksyon. Ang practical na reseta dito ay diretso. Tumayo sa isang binti habang nag-toothbrush kayo. Gawin ito tuwing umaga, tuwing gabi. 30 segundo bawat panig. Umusad sa paggawa nito ng nakapikit ang mga mata, na mas mahirap at nakakaengganyo ng mas malalim na neurological pathways. Ipares ang inyong balance training sa magnesium glycinate supplementation. Ipinapakita ng pananaliksik na ang magnesium ay may mahalagang papel sa neuromuscular communication at 79% ng mga matatanda na mahigit 70 ay kulang dito. Ang magnesium ay sa esensya ang mineral na nagpapanatili ng wiring ng inyong nervous system. Numero 6. Kaya nyo bang maglakad ng humigit kumulang 400 metro nang hindi humihinto para magpahinga? Mukhang katamtaman ito, ngunit ang pananaliksik mula sa mga pag-aaral sa Pilipinas na sumusunod sa libu-libong matatanda na mahigit 75 anyos ay natuklasan na ang bilis at endurance ng paglalakad ay kabilang sa pinaka-maaasahang tagahula ng kaligtasan sa matatanda. Mas maaasahan sa ilang analysis kaysa sa antas ng kolesterol o presyon ng dugo lamang. Ang mga hindi makalakad ng tuloy-tuloy ng 400 metro ay may 40% mas mataas na mortalidad rate sa loob ng 60 taong pag-aaral. Narito ang pisyolohiya na nagpapahiwatig nito. Ang patuloy na paglalakad ng 400 metro ay nangangailangan ng inyong puso, baga, kalamnan ng binte, at circulatory system na mapanatili ang coordinated effort. Pagkatapos ng edad na 75, ang inyong cardiovascular system ay nagsisimulang mawalan ng aerobic capacity, ang kakayahan ng katawan na maghatid ng oxygen sa mga kalamnan ng mahusay sa rate na humigit kumulang 10% bawat dekada. Ang mitochondria sa inyong muscle cells, isipin ang mga ito bilang maliliit na power plants na nagbibigay ng enerhiya, ay nagsisimulang bumaba sa bilang at kahusayan. Kapag regular kayong naglalakad, literal na pinasisigla nyo ang paglikha ng bagong mitochondria. Ang prosesong iyon ay tinatawag na mitochondrial biogenesis at isa ito sa pinakamakapangyarihang anti-aging mechanisms ng inyong katawan. Gusto kong subukan nyo ito sa linggong ito. Maglakad sa labas, hindi sa treadmill, kung saan ang terrain ay hindi pantay at kailangang makipag-ugnayan ang utak sa kapaligiran. Maglakad ng 4 na block ng hindi humihinto. Kung kaya nyo iyon, magdagdag ng isa pang block sa susunod na linggo. Ipares ang inyong paglalakad sa CoQ10 supplementation na ipinakita ng mga pag-aaral na lubhang pinapahusay ang mitochondrial efficiency sa mga matatanda na mahigit 65 anyos. Numero 5. Kaya nyo bang magpatuloy ng usapan habang ginagawa ang isang pisikal na gawain ng sabay? Nagugulat ang mga tao sa bawat pagkakataon na binabanggit ko ito sa klinika. Ngunit ang inilalarawan ko ay ang kakayahang dual task na gawin ang dalawang bagay ng sabay na nangangailangan ng kognitibo at pisikal na pakikipag-ugnayan. Kaya niyong maglakad at mag-usap.
Kaya niyong magluto habang may makabuluhang usapan. Kaya niyong maghalaman habang nakikinig at sumasagot sa podcast o radyo. Mukhang ordinaryo. Ito ay anumang bagay maliban doon. Inilabas ng Alzheimer's Association ang pananaliksik na nagpapakita na ang mga nahihirapang mapanatili ang usapan habang naglalakad, isang fenomena na tinatawag na stop walking when talking, ay nagpapakita ng mas mabilis na cognitive decline. Ang dahilan ay ang dual tasking ay gumagamit ng inyong prefrontal cortex, ang executive command center ng utak, pati na ang working memory at motor planning circuits ng sabay. Kapag magkakasama ang mga sistemang ito, ibig sabihin ang iba't ibang bahagi ng utak ay nananatiling mahusay na nakikipag-usap. Kapag hindi, isa ito sa pinakamaagang masusukat na senyales ng neurological aging. Isipin ang inyong utak bilang isang lungsod. Ang iba't ibang barangay ay ang inyong cognitive functions. Ang mga daan sa pagitan nila ay ang inyong neural connections. Ang dual tasking ay katumbas ng rush hour. Sinusubok nito kung malapad, maayos, at may kakayahang humawak ng trapiko ang mga daan. Ang utak na nakakaya ang rush hour ng dual tasking ay isang neurologically rich na utak. Praktikal na tip. Araw-araw, sadyang pagsamahin ang isang pisikal at kognitibong gawain. Maglakad habang nilulutas ang math problems ng malakas. Magluto ng bagong recipe habang nakikinig sa language learning program. Maghalaman habang may phone conversation sa isang mahal sa buhay. At ipares ito sa omega-3 fatty acids, particular ang DHA, na ipinakita ng mga pag-aaral na nagpapataas ng kapal at conductivity ng myelin, ang protective sheath sa inyong neural connections. Isipin ang myelin bilang insulation sa paligid ng electrical wiring. Pinapanatili ito ng DHA na makapal, gumagana, at malinaw ang mga signal. Ngayon, ito ang sandali na gusto kong huminto at sabihin ng direkta sa inyo. Kung nakikita niyo ang halaga sa ibinabahagi ko ngayon, kung parang ginawa para sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring tumagal ng 10 segundo ngayon at pindutin ang subscribe button at bigyan ng like ang video na ito. Inilalagay ko ang lahat ng meron ako sa pananaliksik na ito dahil naniniwala akong karapat-dapat kayo sa katotohanan tungkol sa kung ano pa rin ang kaya ng inyong katawan. Kalahati na tayo ng listahan at ang pinakamakapangyarihang mga item ay nasa unahan pa. Huwag kayong aalis. Numero 4. Kaya niyo bang basahin ang karaniwang laki ng text ng walang magnification? Narito ang isang bagay na halos buong buo na hindi napapansin ng mainstream health conversation. Ang inyong visual acuity, ang sharpness ng paningin, ay hindi lamang comfort sa kalidad ng buhay. Ito ay direktang tagahula ng cognitive longevity. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Michigan na kinabibilangan ng halos 3,000 matatanda na mahigit 65 ay natuklasan na ang mga may uncorrected vision problems ay nagpakita ng cognitive decline sa 2.5 ulit na rate kaysa sa mga may normal o corrected vision, 2.5 ulit. Ngayon, hindi ko sinasabi na ang pangangailangan ng reading glasses ay isang sakuna. Maraming tao ang nangangailangan ng corrective lenses at iyon ay lubusang maaayos. Ang pinag-uusapan ko ay ang underlying cellular health ng mga mata, ang density ng macula, ang transparency ng lens, ang kalusugan ng optic nerve. Ito ay mga bintana, sa literal, sa kalusugan ng inyong central nervous system. Pagkatapos ng edad na 70, ang mga mata ay nawawalan ng 40 hanggang 60% ng kanilang light sensitivity dahil sa natural na pagkipot ng pupil at pagdidilaw ng lens. Ang retinal cells ay nagsisimulang mawalan ng regenerative capacity. Ang pamamaga, ang tahimik na apoy na sumusunog sa aging tissue, ay may central na papel sa mga kondisyon tulad ng macular degeneration at diabetic retinopathy na parehong nagpapabilis ng cognitive decline sa mga mekanismong sinusuri pa rin ng mga mananaliksik. Ang maaari niyong gawin ay konkretong bagay. Ang lutein at zeaxanthin, 2 carotenoids na matatagpuan sa dark leafy greens tulad ng kangkong at spinach, ay ipinakita sa mga pag-aaral na binabawasan ang panganib ng macular degeneration ng hanggang 40%. Ipares ito sa zinc, na gumagana bilang transport mechanism na naghahatid ng mga nutrient ng direkta sa retinal tissue. At bawasan ang screen time sa oras bago matulog, dahil ang blue light exposure ay nagpapabilis ng retinal oxidative stress. Kainin ang inyong leafy greens araw-araw. Ang inyong mga mata at utak ay nagpapasalamat sa bawat subo. Numero 3. Kaya niyo bang alalahanin ang isang maikling listahan ng mga bagay mula sa memorya pagkatapos ng 30 minuto? Sinabi sa inyo ng kaibigan na kailangan niyong bilhin ang 4 na bagay sa tindahan.
30 minuto mamaya, nang hindi sinusulat, kaya nyo pa ring banggitin ang lahat ng apat. Ang kakayahang ito, tinatawag ng mga neuroscientists na delayed verbal recall, ay isa sa pinakasensitibong maagang tagapagpahiwatig ng hippocampal health. At ang hippocampus ay ang memory consolidation center ng utak, ang unang istruktura na nasisira ng Alzheimer's disease. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Johns Hopkins University na ang mga matatanda na mahigit 70 na nasa top quartile sa delayed recall tasks ay may hippocampal volumes na 30% mas malaki kaysa sa mga nasa bottom quartile. 30%. Hindi iyon maliit na anatomical difference. Ito ay neurological equivalent ng pagkakaroon ng significantly larger hard drive. Mas maraming storage, mas mabilis na retrieval, mas matibay laban sa uri ng pinsala na humahantong sa demensya. Pagkatapos ng edad na 75, ang utak ay nagsisimulang mawalan nang humigit kumulang 1/32 hanggang 1% ng volume taon-taon. Ang hippocampus ay partikular na mahina dahil ito ay isa sa iilang bahagi ng utak na patuloy na nagbubunga ng bagong neurons sa adulthood, isang proseso na tinatawag na neurogenesis. At ang prosesong iyon ay lubhang bumagal sa kawalan ng aktibidad, chronic stress, mahinang tulog, at inflammatory diets. Bawat isa sa mga salik na iyon ay nasa inyong kontrol. Narito ang inyong reseta. Maglaro ng memory games ng aktibo, hindi passive, hindi scrolling, kundi aktibong hamunin ang inyong recall. Basahin ang isang kabanata ng libro, isara ito, at subukang buod ang nabasa. Matutong sadyang alalahanin ang mga pangalan sa social gatherings, at isaalang-alang ang lion's mane mushroom extract na ipinakita ng pananaliksik na nagpapasigla ng nerve growth factor, isang protina na direktang nagpo-promote ng bagong neuron development sa hippocampus. Inumin ito kasama ng inyong umagang pagkain at ipares sa regular na aerobic exercise na ipinakita ng mga pag-aaral na nagpapataas ng hippocampal volume ng hanggang 2% taon-taon sa mga matatanda, na mahigit 65 talagang binabaliktad ang age-related brain shrinkage. Iniisip ko si Roberto, 77, mula sa Cebu City. Dumating siya sa akin na kumbinsido na siya ay nagkakaroon ng Alzheimer's. Nakakalimutan niya ang mga pangalan, nawawala ang thread ng usapan. Gumawa kami ng 5 tiyak na pagbabago sa kanyang pamumuhay at supplementation protocol. 14 na buwan mamaya, tinawagan niya ang aking opisina at sinabi, at binubuod ko dahil hindi ko malilimutan ang tawag na iyon, Dr. Reyes, kakalaro ko lang ng trivia laban sa aking apo at nanalo ako. Lumaki ang utak ng taong iyon. Nakita ko itong mangyari ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Numero 2, at narito ang ipinangako kong magugulat sa inyo. Kaya nyo pa ring maramdaman ang tunay na excitement tungkol sa isang bagay sa hinaharap. Naririnig ko ang ilan sa inyo na gumagalaw sa inyong upuan. Mukhang psychology question ito, hindi medical. Gusto kong sabihin sa inyo bilang siyentipiko, ito ay malalim at lubusang medikal. Ang inilalarawan ko ay ang buo at buhay na function ng inyong brain's dopaminergic reward system. Ang network ng neurons na nagpapaputok kapag inaasahan nyo ang isang bagay na kasiya siya, makabuluhan, o bago. Ang dopamine ay hindi lamang feel-good chemical. Ito ay ang chemical ng anticipation, ng motivation, ng future orientation. At pagkatapos ng edad na 70, ang utak ay nawawala ng dopamine receptors sa rate na humigit kumulang 7 hanggang 8% bawat dekada. Sa pinakamahalagang pagkawala sa prefrontal cortex at nucleus accumbens, ang reward center. Kapag lumala ang sistemang ito, may isang nakakatakot na nangyayari na hindi tinatalakay ng karamihan ng mga doktor sa kanilang matatandang pasyente. Ang isang tao ay nagsisimulang maramdaman na walang halaga ang hinaharap na hihintayin. Nawawalan sila ng interes sa pagpaplano, sa bagong bagay, sa koneksyon. Inilalarawan nila ito bilang ang mundo ay nagiging kulay abo. Ito ay hindi lamang kalungkutan. Ito ay tinatawag na anhedonia, ang kawalan ng kakayahang maramdaman ang kasiyahan. At isa ito sa pinakamakapangyarihang tagahula ng mabilis na cognitive at pisikal na pagbaba sa mga matatanda na mahigit 70. Isang 20 taong pag-aaral mula sa isang medical center ay natuklasan na ang mga matatanda na nag-ulat ng mataas na antas ng tinatawag na purpose in life, sa esensya ay may mga bagay na aasahan, ay 48%, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng Alzheimer's at nabuhay ng average na 7 taon pa kaysa sa mga wala nito. 7 taon ng pamumuhay, hindi lamang pag-iral kundi tunay na pamumuhay. Narito ang maaari niyong gawin simula ngayon.
Sadyang mag-schedule ng isang bagay na aasahan bawat linggo. Hindi kailangang malaki. Isang pagkain sa restaurant na hindi pa ninyo natikman, isang tawag sa telepono sa isang mahal sa buhay, isang bagong libro, isang bagong ruta sa inyong paglalakad, isang bagong recipe sa kusina. Ang novelty ay neurological medicine, pinasisigla nito ang dopamine release at nagdudulot ng bagong synaptic connections. Ipares ang gawaing ito sa social engagement. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang social isolation ay nagpapataas ng mortalidad risk ng hanggang 26%, habang ang mayamang social connection ay aktibong nagpapanatili ng dopamine receptor density. Tawagan ang isang mahal sa buhay ngayon pagkatapos ng video na ito. Ang tawag na iyon ay kasing gamot ng anumang supplement na maipapayo ko. At numero 1, ang kakayahang higit sa lahat na naghihiwalay sa mga umuunlad sa mga nananatiling buhay lamang. Kaya nyo bang makakuha ng buong gabi ng restorative sleep at magising na rested? Iniwan ko ito sa huli dahil ito ang pundasyon ng bawat iba pang kakayahan sa listahang ito. Ang tulog ay hindi passive. Ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ang tulog ay ang pinaka-agresibong biological maintenance process ng inyong katawan at ito ay isinasagawa ito ng eksklusibo sa gabi, ng eksklusibo kapag kayo ay walang malay at nasa malalim na restorative stages ng tulog. Sa panahon ng tulog, particular sa slow-wave deep sleep at REM sleep, ang inyong utak ay nagpapagana ng tinatawag na glymphatic system. Isipin ito bilang overnight cleaning crew ng inyong utak. Nagbubukas ang mga specialized fluid pathways at naghuhugas ng toxic waste products na nag-iipon sa inyong neurons sa maghapon. Ang pinakamahalaga sa mga waste product na ito ay tinatawag na amyloid beta. Ang parehong protina na nagkukumpol upang bumuo ng mga plaques na nagde-define ng Alzheimer's disease. Pinatunayan ng pananaliksik mula sa isang unibersidad na ang glymphatic system ay 60% mas aktibo sa panahon ng tulog kaysa sa paggising. Ibig sabihin bawat gabi na mahina ang tulog nyo, ang cleaning crew ng inyong utak ay nagtatrabaho sa 40% kapasidad, at ang basura ay nag-iipon. Pagkatapos ng edad na 70, ang pag-abot sa malalim na slow-wave sleep ay nagiging lubhang mahirap. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na mahigit 65 ay gumugugol ng 75%, mas kaunting oras sa deep sleep kaysa sa mga nasa 20s. Mas kaunting deep sleep ay nangangahulugan ng mas kaunting glymphatic cleaning. Mas kaunting cleaning ay nangangahulugan ng mas maraming amyloid accumulation. Mas maraming amyloid ay nangangahulugan ng pinabilis na neurological aging. Ito ay hindi teorya. Ito ay isang biological chain of consequence na itinuturing na isa sa sentral na mekanismo ng demensya. Ano ang maaari niyong gawin? Una, iangkla ang inyong sleep schedule. Gumising sa parehong oras araw-araw, kabilang ang weekends. Ang inyong circadian rhythm, ang internal clock ng katawan, ay pinamamahalaan ng morning light exposure. Kaya, lumabas sa loob ng 30 minuto pagkatapos gumising at hayaang pumasok ang natural na liwanag sa inyong mga mata. I-reset nito ang inyong melatonin production cycle at lubhang pinapahusay ang kakayahang maabot ang deep sleep sa gabing iyon. Panatilihin ang temperatura ng kwarto sa pagitan ng 18 degrees at 20 degrees Celsius. Dapat bumaba ang core body temperature upang simulan ang deep sleep at ang malamig na kwarto ay nagpapabilis nito. Isaalang-alang ang magnesium threonate particular isang anyo ng magnesium na binuo upang mas epektibong tumawid sa blood-brain barrier at ipinakita sa clinical trials na nagpapataas ng slow-wave sleep duration sa mga matatanda na mahigit 60 sa average na 17%. Ipares ito sa glycine. Triging kinuha 30 minuto bago matulog ay ipinakita sa pananaliksik na binabawasan ang core body temperature at lubusang pinapahusay ang kalidad ng tulog at susunod na araw na cognitive performance. Iwasan ang alak sa loob ng 4 na oras bago matulog. Kahit na parang nakakatulong ito sa pagre-relax, ang alak ay isa sa pinaka-epektibong sumisira sa REM at deep sleep na alam ng agham. Binabawasan ang pareho ng hanggang 40% kahit sa katamtamang pag-inom. Gusto kong sabihin sa inyo tungkol kay Patricia, 72 mula sa Quezon City. Dumating si Patricia sa akin na pagod na pagod. Hindi siya nakakatulog ng tuloy-tuloy sa loob ng part na taon. Nagkakaroon siya ng word-finding difficulties, mas madalas na nawawalan ng balanse, tumataba kahit maingat sa pagkain. Muling itinayo namin ang kanyang sleep architecture gamit ang eksaktong protocol na inilarawan ko. Consistent wake time, morning light, malamig na kwarto, magnesium at glycine, walang alak sa loob ng 4 na oras bago matulog. Sa loob ng 60 araw, nakakatulog siya ng 7 oras ng tuloy-tuloy.
Sa loob ng 6 na buwan, halos nawala na ang word-finding difficulties. Napabuti ang kanyang balanse. Nawalan siya ng 11 pounds nang hindi gaanong binago ang dieta. Ang kwento ni Patricia ay hindi natatangi. Nakita ko ang mga pagkakaiba-iba nito ng dosenang beses. Ang tulog ay hindi luxury para sa matatanda. Ang tulog ay ang master medicine na nagpapagana sa bawat iba pang intervention. At ngayon gusto kong ibalik kayo sa sandaling ito dahil naniniwala akong binigyan kayo ng isang bagay na bihira. Hindi lamang impormasyon, kundi isang mapa. Isang mapa ng kung ano pa rin ang kaya ng inyong katawan at kung ano ang kailangan nito mula sa inyo upang manatiling kaya sa mga tao na darating. Kung kayo ay 70 o 75 o 80 anyos at kaya nyo pa ring tumayo mula sa sahig, balansehin ang isang binti maglakad nang walang tigil mag-isip at gumalaw ng sabay makakita ng malinaw, makaalala, maramdaman ang excitement sa bukas, matulog ng malalim at magising na may enerhiya, hindi lang kayo nabubuhay. Kayo ay kabilang sa pinakabihirang uri ng tao sa mundo. Kayo ay patunay ng kung ano ang posible. At kung ang ilan sa mga kakayahang ito ay lumabo na, kailangan niyong marinig ako ng malinaw. Hindi pa huli. Ang agham ay malinaw sa puntong ito. Ang katawan ng tao, kahit sa 75, kahit sa 80, ay may pambihirang kapasidad para sa adaptation, paglago at pagbangon kapag binigyan ng kailangan nito. Ang kalayaan ay hindi lamang praktikal na bagay. Ito ay dignidad. Ito ay ang kakayahang magtimpla ng sariling kape sa umaga, magmaneho patungo sa isang mahal sa buhay, tumingin sa salamin at malaman na ang taong nakatingin pabalik ay buo pa rin, masigla at buhay. Ito ay sulit sa lahat. At kayo ay sulit sa lahat. Kung binigyan kayo ng video na ito ng isang bagay ngayon, impormasyon, pag-asa, o kahit ang paalala na sulit labanan ang inyong katawan, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video na ito sa isang mahal sa buhay na nasa yugtong ito ng buhay. Bumubuo tayo ng isang bagay dito. Isang komunidad ng mga taong tumatangging tanggapin na ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina. At mahalaga ang inyong presensya dito. At bago kayo umalis, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 8 kakayahang ito ang pinakanagulat sa inyo? At alin ang sisimulan niyong gawin sa linggong ito? Sabihin niyo sa komento. Babasahin ko ang bawat isa. Dahil ang usapang ito, ang inyong kwento, ay eksaktong dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Ako si Dr. Danilo Reyes. Alagaan niyo ang inyong sarili ngayon dahil kayo ay sulit. Kita tayo sa susunod na video.